Haha, ate. Alright, so, sige, just to give you an idea who are, alam ko naman may, ano naman siguro siya, may slide. So, randomly, I do reach out to all top 100 on LinkedIn just to give the community a continuous learning and ma-inspire kayo kung bakit sila nag-top, bakit sila nandoon. So, again, nakakatuwa, finally, last week, nakita kami ni Sis. So, top 24. Tama ko. Top 24 Filipino on LinkedIn. So, iba na guest na natin sila Sir Myron, sina Sir sa accounting, may mga susunod pa si Miss Marilyn, si Sis Lawrence. So, sila nakita ko na last week. So, sige, sige nga Irene, share mo nga sa kanila kung introvert ba talaga ako last Introvert ka Saturday. ba? Like, lahat Ayan. halos kalapitan ni Yan. Tapos hindi siya Oo. hiyain. Oo, hindi ako, oo. Introvert talaga si yun talaga. But anyway, sige sis, maybe you could start and let me give you the floor to share your screen. So, ayun, before we start, I just want to say thank you, Yan, for inviting me here and to all the people around here. Good evening, everyone. And yun. So, let's start. Are you guys ready? Ready. Ready na, ready. And so, ayun, as per topic, stepping outside of your comfort zone. So, first, oh my gosh, nawala. Sorry na. Ayan, let's start. About me muna, I am a direct response copywriter and email marketer. I help coaches and entrepreneurs convert their prospects into clients through emails. So basically, I write emails for a living. So ayun, a little background about me. I work in a financial company in a BPO setting for 12 years. Since I graduated from college, yun na nag-start yung career ko sa BPO, sa financial company. And I stayed there for 12 years. So sa 12 years na pag-stay ko na yun na yung naging comfort zone ko. Like, 2 beses lang yata ako lumipat ng department. So, di ba? So, parang napaka-secure ko sa part na yon na hindi talaga ako nag-move or lumipat ng ibang company. And then, around early ng 2020, yung panahon ng pandemic, yung nag-lockdown ng 2 months, I met someone online and hinahire niya ako maging VA. And like, I have no idea kung ano yung VA. Wala akong idea sa digital world, sa digital marketing world, sa freelancing world. Like, ano yun? So, dinecline ko siya kasi wala akong idea eh. Pero, as months go by, na-curious ako. So, I research kung ano yung VA. And, ayun, trinay ko siyang mag-sideline, side hustle habang nag-work ako sa corporate ng on-site pa habang pandemic. So, nakakuha ka ng client. So, naging VA ako for a coach ng more than 2 months. And then, habang nagre-research ako about freelancing, na-discover ko yung about sa Facebook ads. So, pinag-aralan ko siya ng March. And then, I joined a paid freelancing group ng April. And then, I landed my first ever freelancing client ng June. So, nag-ROI na agad ako. Pero, syempre nga, sa dami ng stress. Tsaka, nung time kasi na nasa corporate ako, 7 years nun is na-spend ko sa night shift. So, napaka-unhealthy ng lifestyle ko. So, nagkasakit ako. I had surgery ng July 2021 habang ginagawa tong lahat-lahat ng full-time job, side hustle. Parang ang kagandahan kasi ng surgery na yun, nagkaroon ako ng 2 months vacation. So, habang nagpapagaling ako, nag-upskill ako from FB ads to copywriting. Kasi, syempre kapag FB ads strategist ka, kailangan marunong ka rin magsulat kasi kailangan ng copy yun. So, pinag-aralan ko siya. And then, start ng September, I serve yung real estate professionals locally. Ang ginawa ko kasi nito, nag-try ako ng 2 market, e-com and then real estate. Pero mas nabigyan ko kasi ng results sa ads yung real estate, kaya doon ako nag-focus. So, ayun.
And then, eto na nga, since di ba, bago lang ako sa freelancing, hinahanap ko pa rin talaga kung ano yung para sa akin. So, hindi ko kinaya yung algorithm ng Facebook. Ayoko siya, masakit sa ulo. So, I transitioned sa email marketing ng August ng 2022. Um, Natutunan ko din kasi na wag mo daw i-base yung skills mo sa platform, sa social media platform. Kasi eventually, mawawala yan siya. Unlike si email kasi is forever, di ba? I mean, not forever, pero for a long time, merong email. Kahit nagkaroon pa ng mga social media, si email, email pa din siya. Magkakaroon lang ng ibang platform, I mean, email marketing platform, pero yun, email pa rin siya. And then, noong December 2022, I quit na yung corporate job ko. Like, 2 years akong nag-try muna. Tinetinas ko kung para sa akin ba talaga to, kung mag-work ba to, kung makakahanap ba ako ng clients. And yes, nag-work naman siya, nakahanap ako ng client. So, I think enough na yung experience ko that time, 2 years, para umalis na doon sa comfort zone ko na, yun nga, yung job ko for like 12 years. Although natakot ako, hindi yun agad-agad. Like, I asked advices dun sa mga friends ko and all. Pero sila kasi talaga yung sinasabi, it's time na talaga na mag-quit ako sa corporate. So, I quit. So reason ko for quitting my corporate job, career growth. Ito yung unang-una kasi for 12 years, yun lang yung alam kong work. Feeling ko stuck na ako, wala na ako natututunan, yun na lang yun. Since ito yung work ko, after ko makagraduate sa college, ay ano, lagi akong curious kung anong meron sa outside world. Parang ano, nakakulong na. So, ayun. Curious ako kung ano pa yung meron sa ibang company, ano yung basta yung sa labas ng company na yon. Pero nag-advise kasi sa akin yung ano, yung boss ko dati na if aalis ako sa company na yon, make sure na ang gagawin ko na is yung passion ko. Kasi if lilipat lang ako ng ibang company, ang mangyayari, parehas lang naman yon. Same shit lang naman siya. So, ayun. Kaya nung na-discover ko si freelancing, I saw a way out dun sa corporate job ko. So, nakita ko na yung daan, yung path, kung saan ako papunta. And another thing is midlife crisis. If nakaka-experience na kayo nito, kasi darating talaga sa life natin na hahanapin natin kung ano yung purpose natin sa life. And yeah, dumating ako sa point na yun. Kaya kahit anong takot ko noon na baka hindi nga stable si freelancing, tapos ang ganda-ganda na ng kinakalagyan ko, bakit ako aalis? Pero dahil nga dun sa midlife crisis na yun at journeying for career growth, pinilit ko makaalis sa comfort zone ko. So, ayun. And hindi siya ganun kadali. Like, I experienced a lot of rejection. Imagine from doing desk job, tapos biglang, di ba, mag-reach out ka sa mga tao, sa mga prospects mo, mag-hop-on ka sa calls, sa discovery call, interviews. Like, sobrang ano yun, like, paano ko to siya experience? Sasabihin, like, sobrang lakas ng loob, madaming lakas ng loob ang nilabas ko para lang gawin yung mga bagay na yun. And then, every time na magpupunta ka ng interview, mag-call ka, eventually, ang kakalabasan nun is rejection. So, morning pa lang nakaka-experience na ako ng rejection. Pero eventually, nasanay din naman ako. So, ang nagsikret lang dun is madalas talaga, like, almost every day meron akong call sa prospects. Eventually, nasanay na ako sa no, nasanay na ako sa rejections hanggang makahanap ako ng clients. Ayun siya. So, life hacks, hindi ko siya sasabihing advice. Sabi nga ni Taylor Swift, hindi naman okay na magbigay ka ng advice or qualified. Magbibigay na lang ako ng life hacks kung paano ka makakalabas yan sa comfort zone mo. Yeah, first, test the water first. Ito yung advice sa akin ng friend ko na nagpe-freelance. Sabi niya sa akin, nung ma-discover ko to, test the water first kung magugustuhan mo ba siya. So, ganun yung ginawa ko. Like, for 2 years, tinest ko siya. Ginawa ko siya.
And ayun nga, nagustuhan ko kaya ako umalis. Wag yung kasi may iba 'di ba, for example na na-discover si freelancing, si VA. Tapos sa sobrang excitement nag-resign agad sa ano, sa work. And then eventually walang clients, nahirapan maghanap ng clients. It's a big no, wag niyong gagawin 'yun. Kasi like iba yung ano, iba yung sumasweldo ka ng 15-30 na stable na every or bi-weekly may sweldo ka compared sa nagpo-freelance ka na like tapos pwedeng mawalan ka kaagad ng client. Like sa akin sa FB Ads dati, um, 1 month project lang yun, eventually wala na. So like consistent talaga ako nag-lead gen para every month mayroon akong client. So it's a lot of hard work. So, and second, have faith. If naniniwala kayo kay God or sa higher being, do it sa sarili mo and sa dreams mo na eventually lahat ng ano paghihirap mo mag-pay off din siya. Ito yung wag yung tatanggalin sa sarili niyo, yung faith niyo na kahit anong hirap, eventually ma-a-achieve niyo yung dreams niyo. And be brave. Your mind should be stronger than your emotion. Kasi alam naman natin yung battle ng minds natin, no? Like, si negative and then si positive. Wag yung hahayaan na manalo yung negativity. Always be grateful. And always choose to be, on the positive side ng life. Wag yung iisipin na, ay, napakahirap mag-freelance. Wag yung iisipin na ganun. Isipin niyo yung, yung nagiging, progress niyo everyday, kahit maliit pa yun. Yung isipin niyo, ay nakapag-connect ako ng 5 at kahit 5 prospects everyday sa market niyo. It's a win na agad. Uy, may sumagot dun sa sa pagpo-prospect niyo. It's a win na agad. Huwag yung isipin na, ay, ang konti naman ang sumagot. So, wag dun. Laging always sa positive. And then, at least have 6 to 12 months of savings para alam mo yun, kasi hindi talaga siya agad-agad meron. Meron din namang mga months na wala talagang clients. Para lang safe yung family niyo at kayo. Meron kayong pangbayad ng bills, may pangkain, and whatnot. So, always meron kayong at least 6 to 12 months of saving plus yung stable niyo ng client. At ito rin yung tinatawag na na screw you money, na hindi ka tatanggap ng client na ilo-lowball ka lang kasi wala ka ng pera. So, para 'di ba, pag may savings ka, kahit pag nilowball ka ng prospect na 'yan, hindi mo siya kukunin. And it's okay to change or explore other skills. Like for me, 'di ba, hindi naman ako nag-stay sa pagiging VA kasi meron akong mas nakitang opportunity kasi that time yung VA hindi ko siya nakikitang pwedeng pamalit sa job ko. So nag-explore pa ako ng ibang skills. Then after that, kahit sa FB Ads, nakita ko hindi rin naman siya mag-work for me. So nag-explore pa din ako ng ibang skills. May nag-raise ng hands. But I'll entertain question later after this. So ayun. And ayun, okay na naman mag-experiment. Hindi naman tayo nagmamadali dito. Wag niyo siyang iisipin na like sprint talaga. Sa marathon na pwede kang mag-explore. Take your time. And yung full-time job, lack of finances, health issues are not an excuse para hindi mo i-pursue yung dreams mo. Kasi madami ako narinig na, ay, pagod na kasi ako sa full-time job ko. Ang haba-haba ng biyahe pa uwi, papasok. Wala akong finances, health issues, may mga ganito ako, ganyan-ganyan. It's not really excuse. Kasi ipakikita mo yung point, yung kanina sa part ko. May full-time job ako, nagta-travel ako ng pag ma-traffic, 2 hours papasok, 2 hours pa pauwi. On-site yun pero nagagawa ko pa rin mag-side hustle sa gabi. And yes, nagkakaroon din ako ng health issue, so hindi rin naging hindrance yun para hindi ko i-pursue. And nangyari pa yung health issue ko during kasagsagan ng pag-freelance ko tsaka full-time job. So, kung gusto mo talaga i-pursue yung dreams mo, hindi ka magkakaroon ng mga excuses sa life. Ayun. So, how LinkedIn helps me sa freelancing journey ko. Na-try ko lahat ng platforms, Facebook, Instagram, yung mga job application platform like OLJ, cold emails, cold DMs,
tatry ko yan lahat. Nakakuha ko ng clients doon. Pero ang pinaka-paborito ko talaga as LinkedIn. Kasi dun yung ano eh, yun yung part ng ano, nandun yung mga professional talaga. Di ba sabi nga natin, si Instagram is for entertainment, tsaka si TikTok. Facebook is for friends. Para si LinkedIn is for professional talaga. Yung nag-start ako mag-freelance back in 2021, automatic gumawa ako ng LinkedIn account. So, at nag-grow ko siya. Um, Kapas 3 years, diba? 3 years, mahigit. So, like, everyday nagko-connect lang ako, 10 to 20 persons per day. So, hanggang napalaki ko siya, and yun, 10 to 20 persons connect every day, plus visibility posting, or some call it value posting. So, ganun lang siya, connect and posting. So, ganun ako na-discover ng naging clients ko, and then na-invite din ako to speak to an email marketing webinar from Europe via Zoom to last year, mga around October. And then, yeah, yung pinaka-nagulat ako, yung mapasama ako sa top 100 Filipinos to follow on LinkedIn kasi, hindi ko siya in-expect. Like, wala akong idea about this one nang nagko-connect ako sa LinkedIn. So, nagulat na lang ako merong ganito sa email, nung napunta sa email ko. And sobrang thankful ako diyan kasi yeah, nakatulong din tong dalawang to sa ano, alam mo yun, pagbi-build ng network. And another thing pa na gustong-gusto ko sa LinkedIn is siyempre yung network talaga. Like around the world, may mga nakikilala na akong mga business owners. Ayun na, doon galing talaga yung majority ng mga DCs ko. And if you guys want to follow me on LinkedIn, hanapin niyo lang sa Erin Diuda. So, nag-isa lang naman siya doon. And ang lastly na masasabi ko is always show up every day no matter what. Kahit ano pa yung nafe-feel mo, yung pagko-connect lang naman, paghahanap ng clients, on any any platform, mapa FB man yan, Instagram, TikTok, ano pa ba, cold emails, like gawin mo siya every day. And then kapag may DC ka, always show up, wag kang manggo-go sa mga DC mo kasi doon ka matututo sa mga discovery call, sa mga interviews nyo. Make sure na nakaano siya, calendar, and para ma-remind kayo. Kasi napakapangit yun na may nag-book ng call sa inyo and then hindi kayo dumating kasi natakot kayo. Kasi feeling nyo hindi nyo pa kaya. Pero doon kasi kayo matitrain pag nag-show up kayo everyday. And ano pa ba? Yun, mag-entertain ako ng questions kasi baka meron pa kayong gustong malaman. Alright, by the way, before you forget, isa rin si Sis Irene sa nanalo ng Top Filipinos with the most inspiring post. So, kung ako yung top content creator, si Irene ang top 100 Filipinos on, ayan, ipakita ko lang para alam niyo lang kung sino yung guest speaker natin. So, aside from top 24 siya, yan, most inspiring post. So, kung follow niyo siya, ito yung nanalo. Yeah. So, yan. Kwento ko lang yung background nito ng kwento na to. Kasi, di ba nagkasakit ako? Sige, kwento ko lang yung sakit ko. It's ovarian cyst, both ovaries. So, at that time, nung nagkasakit ako, sobrang nakasel ko yun. Like, bakit ako? Wala naman akong, I mean, di ba? Wala naman akong ginawang masama. Bakit ganun? And then, it turns out, yun pa yung magpapanalo sa akin sa LinkedIn, sa Top Filipino in LinkedIn, yun nga, dun sa content na yun, last year. So, kumbaga, yung isang bagay na nakasend ko dati, naging blessing pa siya, eventually. So, ayun. Kaya kung may na-experience man kayong negativity, feeling nyo hindi nyo dapat ma-experience, eventually, ma-feel yun na, ay, blessing, mas blessing pa pala yun. Ayun. Ganda ng kwento niya. Pag nakita niya, yan, sunay ko yung link para makita niyo yung content niya. So, ayan. So, yan yung lagi ko rin sinasabi, Sis Irene, sa kanila na lumipat kayo ng LinkedIn. Hindi niyo alam yung superpower niya. Grabe yung power ng LinkedIn. Yes. Magugulat na lang kayo kung siya nagulat din na top 100 siya kasama na nominate siya. Baka malay nyo, kayo na yung kasama namin next year. Diba, True. Sis Irene?
So, any questions? So, anong takeaways nyo din? Nagsusulat ba kayo ng takeaways nyo? Okay, ano natin sila. Yeah, Pwede baka, kayo mag-unmute. oo, baka may questions kayo na wala dun sa slides. Willing nga kasagutin. Lalo yung mga nasa corporate, sino dito yung alipin pa ng corporate na nag-hesitant kung mag-job sila sa freelancing? Natatawa si Lou. Oo. Bukod kay Lou. Alam naman natin yun di ba? Pero, magkasabay lang pala tayo sis, no? 2021 din ako nag-start mag-freelancing Same na same, nag-test the water lang. Pero eventually, the moment kasi you step out on your comfort zone, ito sabi ko sa inyo, kung box yan, tumalon kayo sa labas. Baka mas Oo, maganda yung nasa labas. totoo. Natatakot na kasi kayo. Pero Oo. the moment you have the fear, meaning you have the thoughts of getting bigger. Kasi bihira yung kakaisip na mag-iba yung buhay nila. So meaning, the thoughts na meron kayo ngayon na gusto kong itry, good trait yan. Kasi nag-iisip kayo na, ano kaya, what if? Instead na what if, why not? Yes. Alipin sa gigilid pa rin daw. So susunod, Mary Grace, ikaw na ang boss. Yan. May nag-raise ng hands kanina. Baka may question siya. Sino kaya yun? Teka, ako po alipin ng government 8R CPA MBA. 7 years. Yan. Hindi ka naman alipin ng government. Actually, Oo. mga government, taas-taas kami kasi nagsisilbi sa bansa yan. It so happen, reality talk lang, real talk lang, hindi ganun lang kapag compensated. Pero you are valuable kasi nagsiserve kayo sa Mm-mm. community nyo. Yun lang. Yun lang. Hindi ganun ka-compensated kagaya ng nakikita nyo sa freelancing. Tama ba? Pero you are valuable yun. Mm-mm. Sino yung taas? Si Miss Marvic Ortega. Yeah. Pa-unmute natin siya. Ay, si B1, ayan. Marvic, sige, ano kita. Nag-raise ka ng hands, tama? Or kanina yun? Kanina pa yata. So, Ayan, ayun. inspiring. Oo. Kung hindi nyo nakilala si freelancing that time, hindi naman, it's never too late. That's why we're having this kind of mga webinar to open awareness na meron pang ibang opportunity aside sa nakikita nyo. Kung Mm-mm. sabi nyo nga, kung di pa kayo kasi magsa-start ngayon, 2024 na ngayon, 2026, kung kami naka 3 years na in freelancing, nauna lang kami. Pero True. mabilis lang kami umaksyon that time. That's why I always asking you, bilisan nyo. Kasi kapag hindi nyo binilisan, di ba sabi Irene ni Sis Ace Gapus, agility versus ano daw? Yes. Pabilisan. Ang naalala ka lang yung sinabi ni Sir Francis kong think fast, move fast, but be strategic. So, kapag Yes, naisip mo yung isang bagay, yun agad. Pag nabigyan kayo ng opportunity, grab yun na agad kasi possible na hindi na yan dumating ulit. Agree. Move fast, think fast, but be strategic. Yes. Strategic is be on LinkedIn, connect, sabi ni Sis Irene, connect, and valued post. As lagi ko nare-remind, sabi ko nga ito, itag Sis Irene mamaya. So lahat kayo dadami yung connect nyo by posting Sis Irene and lahat ng connection nyo makikita kayo. True. So, huwag na kayo mag-overthink kung ano ipopost. Tagalogin lang or itaglish nyo. Nagtataglish, pwede sa LinkedIn. Wala namang kailangan grammar doon. As much as possible, di ba sabi ulit, dapat ang kwento doon nagre-resonate. The more the raw, the better. Mm-mm. Yan. Ayun, hindi kailangan yung pag-post niyo naman, hindi naman kailangan value, visibility posting na siya. Kahit i-post niyo yung pets niyo, yung hobbies niyo, basta may ma-post lang kayo everyday, may makita kayo ng ng newsfeed ng LinkedIn. Hindi naman kailangan laging like napaka-professional niyo o tingnan niyo yung post ko na yon. 'Di ba, email marketer ako. So hindi lang naman about emails yung pino-post ko. Nagkukwento ako ng buhay ko. And ayun, doon ako nakilala na-discover ni Top 100 Filipinos. So ang layo nito sa email marketing. Yan yung story niya. So, nagkwento lang naman siya. And then yun, the vulnerability kasi yung pag-share niya na may sakit siya eh. Oo. Medyo na-hesitant pa siya i-share. Pero eventually, yung
the moment na nagpaka-vulnerable ka sa LinkedIn, yun yung mare-resonate ng iba kasi madami rin nakaka-experience nun. So, tayo lang naman yung nag-overthink masyado. At alam nila, malalaman nila na totoong tao ka. Hindi ka lang robot na nagpo-post sa LinkedIn, na may O emotion hindi ka ka, may trolls. pinagdaanan ka. May Um, tanong dito sis, anong niche mo daw sa email marketer? As an email marketer? right now, coaches ako and entrepreneurs. I tried e-com, pero since kasi copywriter ako, 'di ba? E-com is heavy on design. Medyo yun yung hindi ako, kumbaga medyo yun yung weak side ko yung design. Tapos copywriter ako, kaya mas ko yung kumbaga mas strong ako sa copy. So yun ang kaya ako lumipat ng coaches and other entrepreneurs na hindi heavy sa graphics. Oo, kasi e-commerce, matindi graphic kasi lahat ng mga items kailangan tama. Pati pag coaches, at least yung picture lang nila, mga events lang nila, mga raw picture, mga candid photos. Pulos copy lang yun, kwento, ganun. So, So madana na. ayan, nakuha ko doon, ang nakuha ko doon, kaysa sulat ba kayo? Sabi niya kasi doon, ito sinulat ko lang. Ayan yun, sa freelancing kasi, kaya tayo maganda siya kasi may career growth, kasi marami nga tayo sa corporate, hindi tayo, nasi-stock up tayo. And ang gusto ko yung sinabi niya na yung passion, yun yung midlife crisis, kahit sabi ko sa iyo, dumaan ako doon, hindi ko alam kung ano yung gusto natin. Kayo din naman for sure, hindi niyo pa alam. Tama ba? Mm-mm. Pero eventually malalaman niyo yan upon trying different things. So kami rin course holder, kung nag-copywriter din ako, nag-FB ads din ako, marunong ako mag-FB ads. Alam ko siyang patakbuhin. Alam ko din mag-email copywriting pero hindi ko lang na-maximize. Meaning, pag freelancer ka, you can try. Not only bookkeeping, you can explore kasi mahahanap niyo din yung calling nyo or Right. magpapasaya sa iyo. Alam niyo bang nag-aaral ako mag-trade ngayon? Kasi, wala, gusto ko matuto eh. Yun yung kagandahan pag freelancer ka. Madami kang time para pag-aralan yung ibang bagay. Hindi lang yung sa isang mismong, nag-iisang skill na gusto mo. Like, pwede kang mag-explore ng ibang bagay talaga. May question dito. Wala naman pong scammer sa LinkedIn po. May interview po kasi ako sa LinkedIn na niya ako na-reach out. So, may mga scammer sa LinkedIn. Yes, meron siya. Definitely meron. Ang ko dito, ginagawa ko is ini-stalk ko yung profile nila to make sure na hindi sila robot lang or bagong gawa. So, kapag madami kang tatong connection at hindi bagong gawa, malamang sa malamang hindi siya scammer. Pero nung bago ako sa LinkedIn na medyo na ako ng mga scammer na yan, medyo naging victim din ako ng scammers. Dami dyan, lalo pag nagsisimula kayo, pag alam nila bago kayo, nagiging dating site siya. Sino dito yung nakikipag-chatmate? Tatandaan niyo Di ba? Oo. sa dating site. Pero Marami doon. Marami. meron mga nagkakakilala talaga sa LinkedIn na nagkakatuluyan. May mga kwentong ganun. Pero yeah, more on siya, connecting talaga. Wag yung gawing dating site. Saan daw po Ah, kayo nag-aaral ng trading? Ayun, pwede ba i-flag dito? Wag na lang, PM mo na lang ako. Sige, pakita na lang daw natin. Mm. Nag-aaral ako sa Learn Forex. So, ayun. It's a free naman. And then, mostly nag-spend ako sa YouTube kasi ayoko nang magbayad ng coach. So, mostly sa YouTube lang ako nag-spend ng time mag-aral, mag-trade. Ang daming mga free courses sa YouTube at kala mo nagbayad ka din. So, ayun. Pero be careful sa trading yung Yeah. dapat itataya nyo doon, yung willing kayong mawala. Kasi ano Oh, yun investment yun eh. Pag example, 10,000, invest nyo doon, tapos nakita nyo nawawala, nag-red, nag-green. true. Parang sugal siya, red. Tapos, pag ready Kailangan na kayo, is extra money yun. Dapat hindi siya aside from yun. hindi siya Iba good. Hindi mo siya yun. gagawin full time. May question dito, yung sa about sa scammer. Kasi di ba sa LinkedIn ngayon, meron na siyang feature na Verified. parang sa FB na yung may check na ibig sabihin na Verified. verified siya. Oo. So, ayun, hanapin niyo yung mga ganong klaseng profile. And isa pa, kapag paid yan, malamang sa malamang hindi I mean, nakasubscribe siya, paid. So, ayun, hindi yan scammer. Kasi, di ba, kapag scammer, hindi yan magbabayad ng ng subscription.
malalaman nyo naman pag scammer, iba yung bukod sa iba, mga iba minsan walang picture, tapos iba yung way of tone ng pag-approach. Kasi minsan ang mga business owner matagal mag-reply and ang approach dyan is, what do you do? Or Mm. how can I help your business? Tapos pag medyo iba na yung sagot niya, malayo doon sa tinatanong, ano na yun, red flag. Pero Tsaka, sobrang busy rin ng mga owner doon. So, pero they value their time naman. Pero maging ano lang, mindful lang kayo. so, at tsaka ang madalas ko napapansing scammer sa, sa LinkedIn, yung mga naghahanap ng mga Facebook ad strategies, tapos may ipapaklik, wag niyo i-click yun. O mga ganun. Oo, may mga may YouTube din sis ikaw? May YouTube ka ba? Any platform maliban sa LinkedIn? Wala. Meron akong Facebook, sa Facebook nyo lang yung search, basta pakilala kayo. Pag Oo, basta sa yun lang. sa LinkedIn kasi, like auto accept. Pero pag sa Facebook kasi, di ba ang dami kang scammer sa FB. So, ayun. Sa LinkedIn verified halos yan sila. So, expect maraming tagging kasi magpo-post sila mamaya and then tatag nila si Sis Irene. So, nakita niyo na ba yung profile niya? So, may nakita akong question regarding BA sa BIR kung kailangan daw mag-register. Yes No. po, pero yung iba kasi may option, pero yung iba, ang tanong kasi kung i-report ba namin yung income namin pag freelancer. Pero pag bago, parang hindi pa agad advisable kung i-report ba nila sa BIR. May taga BIR ba dito? Uy, Baka maano tayo ah. walang magre-report kasi hindi pa rin naka-registered eh. Uy, wag kayo maingay Naka-live tayo. Pero ano kasi, pero option yun, kung ang goal nyo kasi is, sabi ko nga, travel, expanding your business, good standing when it comes to bank and loan, might as well magpa-register kayo para pag hingi kayo ng mga form, ITR, may mape-present kayo. Simulan nyo lang ng unti-unti. Yun lang. Kung yun ang goal nyo balang araw, kung yun yung goal plan nyo, bawa visa US, visa sa Europe, sa visa or Korea or Japan, nangahanap kasi sila ng ITR. So, take it from me. Sabi ko nga, kahit nag-freelancer na ako, na-denied pa ako sa Korea eh. Kahit galing na ako eh. Kasi inanapan. Oo. Mas na-approve pa ako nung nag-work ako sa corporate kasi may 2316. Mm-mm. Rather than na nag-freelancing ako, wala akong mapakita. So, may pakita pero hindi siya ganun ka-supported kasi nga hindi kaka-start eh. So, wala pang mga series of proof of income, blah, 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 ganun. Kaka-start ko pa lang. So, kala ko, porket nakapunta na ako Korea, pwede na ulit. So, yun. Yun lang, share ko lang. Kasi kung yun ang goal nyo, might as well report na yung income nyo sa BIR. Kung paplanin. Tips ko lang yun. Advice ko lang. Pag sa kasi, pag may plano kayong lumabas ng bansa, kailangan niyo talaga ng BIR registered. Mm-hmm. Kahit freelancer kayo, ma-approve kayo, basta may ITR hinahanapan. Yun talaga pinakakailangan. Kasi yun yung check nila kung babalik kayo. Tayo sa Philippines, ano ba yung tight ties, parang may ganun silang tinatawag. So, yun lang naman tips ko. What else? Ano sis, ang may tanong ako, di ba nag-BA ka? So, when you say BA, anong task ng BA? Para kasi dito yung iba, while ang suggestion ko kasi sa wala pang work, pwede nyo rin kasi kahit bookkeeper kayo, itry nyo mag-BA, baka naman yung ibang BA work, kaya nyo, unti-unti. Kailangan Mm-mm. nyo na kasi makagain ng experience. Huwag nyo sabihin, ay BA, hindi ko alam yan. Hindi. Baka kala nyo, baka nasa BA pala kayo. Bakit Oo. hindi? Yung nag-VA ako, hindi ko talaga alam, di ba nga, wala akong idea din sa ganitong klaseng work. Ano siya, sa Facebook group ko nakita tong coach na naghahanap ng VA, so nag-apply ako. And trinay niya naman kung ano yung gagawin na lead generation. May script na yon, tinuruan kung paano yung gagawin. So, tuturuan ka. Wag kang nega na, ay hindi ko alam. Kasi laging may training naman yan. And if walang training, may YouTube naman. So, wala kang excuse na sasabihin mo na hindi mo alam. So, tsaka iba-iba yata yung work ng VA. Pero kasi ang ginawa ko kasi more on lead generation kasi coaches yung naging client ko dati. Since nabanggit mo regeneration, ano yan, templated sa LinkedIn, meron na script, tapos magre-reach out ka sa mga target client niya. Sa Facebook group siya, nagpapalaki kasi siya ng Facebook group niya. So, kumbaga nagre-recruit kami from other Facebook group, papunta ng Facebook group Dilipat. niya. Okay. Tapos may script na siya na ibibigay. Like copy-paste na lang talaga. Ang saglit lang siyang gawin.
O ayan, pwede niyong gawin yun. Maganda kaya lead generation. Di ba yun yung turo ko sa inyo kahapon sa tambayan? Ako kasi nag-lead gen. Actually, yung client ko mamayang may meeting ako, galing sa FB group yon, accounting firm siya. Galing sa FB group by doing lead generation. Although it took 3 weeks kasi ano pa siya, nag-background check siya. So, eventually, yung mga pinaka-background check niya naman, okay. Pero yun, kahapon, nag-sign na ako ng contract. Meaning, may FB leads talaga may FB leads. May leads talaga sa FB Yes, pag ginawa nyo ng tama. oo. Isa pang ano, paghanap ng client sa FB, nakikita niyo yung mga ads na dumadaan sa newsfeed nyo. I-cold email siya yun. Ganun yung ginawa ko dati. Even yung ibang friends ko ngayon, kino-cold email sila lahat ng ano, ng mga tawag dito, yung mga ads, i-offer ka nila ng service. And it really works. Yan, tips yun para maging resourceful kayo. So, ano lang, pabilisan ng mga mata, imagination, kung nasan sila. Kasi Oo. kayo maghahanap ng client, hindi. Although sa LinkedIn, kapag na-optimize mo ng tama yan, sila nalalapit. Mm-mm. Kung True. tama Pero kung hindi tama at hindi kayo nagpo-post, hindi talaga kayo makikita. Kasi ang LinkedIn algorithm, kapag may nilike kang post or kinoment, yung kaibigan ng kaibigan nun, makikita. Mm-mm. Kailangan may maganda kayong content. Baka yung nag-like na friend nyo, natuwa sa post nyo, i-add kayo. Yes. Nakuha. So, huwag nyo maliitin si LinkedIn kasi grabe talaga siya. Powerful. Yung, di ba yung ma-invite ka nga sa ng mga taga-Europe para sa webinar nila? Sobrang, ano, na-amaze ako dun eh. Di ba? Nakita niyo yung power ng LinkedIn. Like, all over the world talaga siya. So, kahit sa ang pakatiyan ng bansa, pag nakita nila yung value mo, na may pinupost kang maganda at nag-resonate sa kanila, i-invite ka talaga nila. Question na guys. Picture taking tayo. So, it's saktong 1 hour lang tayo. May nakuha ba kayong value? Pa-type naman ng value. Just Sana to may get your, value. and then feedback form. So, sino ba tinamaan dyan ng mga sinabi ni Sis Irene? Need ba mag-premium sa LinkedIn? No, hindi mo kailangan mag-subscribe sa LinkedIn. Kasi nagbibigay naman si LinkedIn ng 100 connects per month sa free na subscription nila. And then kapag naubusan ka nun, pwede ka namang pumunta din sa sa may mga sikat na tao, na mga tao sa LinkedIn. Comment. Tapos hanapin niyo yung nagko-comment dun, connect kayo sa kanila. Doon ako nag-start nung back in 2021. Ganun lang din ako sis. Diba sabi ko sa inyo, pag may nakita kayong merong nag-post ng Let's Connect, replyan nyo yun, happy to connect. Tapos yung mga nakakabasa nun, i-connect kayo, magugulat kayo mag-add pag wala na kayong connects for week. Nagre-reset siya every Monday, di ba sabi ko sa inyo, every Monday 9 a.m. magre-reset yung connect nyo. So, bantayan nyo na ng Monday. Pero yung sa akin, kaya ako nakasubscribe kasi minsan, generous si LinkedIn, nag-offer sila ng free subscription. It's like 1 month, 2 months. So, minamaximize ko na siya. Sayang din. Yes. Maraming free training si Premium sa LinkedIn. Mm-mm. Training, marami. So, ayan. Okay, so picture taking na tayo para may remember. Ayan, favorite part, labas. Oh, and then, valued post tayo. Anong natutunan? Pwede nyo ikwento ano yung natutunan nyo. Kanina umabot tayo ng 130 sa nakita ko. So, 122. Solid talaga kayo. Hindi tayo bumababa ng 100. Ang laki ng So, community mo, no? dapat kasi, ang kailangan kasi namin talaga engaging. Yan, community talaga. Di ba sabi din naman sa last talk kahapon, ang trend talaga ngayon is community building, continuous learning, creating impact, and learning from one another yung tinuro sa amin. And then as a leader, sabi ko nga sa post ko, we are servant leader. We're not entitled to a leadership title. We are more on servant leader. So we will serve you. Kaya lahat makikita niyo sa top 100 on LinkedIn, ang bilis kausap, nung ni-reach out ko sila isa-isa, wala atang nag-no. Di ba? Like, they are super nice, guys. Kahit yung pinaka-billionaire doon last, walang no. So, abangan nyo na lang sa susunod kung sino pa yung mga guest speaker natin. Malay nyo si Francisco nga. Charot. Oh my gosh. Di ba? Sir Francis Kong na.
Francisco, pero bang ipon mo na community para maabil ang kanyang services. Tsaka mapabook. Okay, picture. Ito na yung favorite part na lang. Dito ako sa kabila. I-send ko kay sis. Okay. 1, 2, 3. Tapos may konti lang ulit akong announcement. Baka lang makalimutan ko. Yung sa aking local bookkeeping. Ay guys, parang hindi ako abot. Sino po pwede mag-picture hanggang 5 screen? Bakit sa kabilang laptop ko, dalawa lang yung nakikita ko? Sinong pwedeng mabait? Picturean tayo lahat. 5 slides yung Sige, nakikita ako ko. na lang, coach. Sige, tatawa lang ako muna. Okay, smile lang kayo dyan. Say ham. Say ulam. Kasi dinner na. Ulam. Say kanin. Say carbs. Say tayo kay Coach Day. Carbs. Is okay ka na? Okay. Wait Ipo, lang, wait lang. sige Next lang. slide. O tawa lang daw kayo dyan. Maingay lang yung background ko gawa ng mga kambing. Yung mga kambing niya, no? Mga kambing ni Julie. Pinapastol niya na. Okay. Guys, yung formal waiting, ano yan, yung form natin, kung ano yung local, may kami alam sa inyo sa local, tsaka yung mga courses. So, anytime soon, may Canadian na din tayo. Papasok na siya anytime soon. So, kaya kailangan ko ng survey. And then, paparating na po si property management. Sino po nag-aantay kay property management? Afolio and Buildium, e-commerce, what else? Yun. Tapos sa mga hindi nakahabol ng AU, don't worry. May plan na rin naman kami mga susunod na araw, mga buwan. Nandiyan lang naman sila. Andito si Coach H at si Coach Day. Ano pa? Meron na rin soon for non-accountant, basic bookkeeping. Okay, ano pa ba? Ano pa bang hindi natin ano? Soon, malay nyo, andyan na SG, soon. As I mentioned last time, may naghahanap na po ng SG accountant. May mga business na po kasi nag-open, so kailangan nila ng bookkeeper. So, yan. Tsaka may mga contact tayo sa Singapore na startup. Kailangan lang talaga nilang someone nag-handle ng books. Yan. O may tanong si Clayton, kanina pa siya kanina pa siya nagtatanong, baka daw may nakakaalam. Pa-reach out sa kanya, inanawagan po siya. Okay, so fill up po yung mga nandito po ng form. Stop po na recording para hindi lumaba. Pero